Hey guys, tapos na naman ang isang napakahabang araw at talagang nakakapagod. But anyway, before tayo guys tuluyang yung lumabas ng farm na to, sagutin muna natin itong isang napakagandang tanong ni Sir Edwin Mabunga. Sigurado makaka-catch up ng interest nyo guys. Sabi niya, Doc, as lang po, makaka-apekto po ba o rihina ang gatas ng grower sa grower feeds na pinapakain ni sa inahin namin? Ayaw na kasing kumain ng breeder feeds. 97 days na pong buntis, siguro mga 2 weeks na pong nag-grower. Okay? So, ang baboy ni Sir ay 97 days ng buntis. So, ilang araw na lang guys, maanak na siya. So, sabi niya, 2 weeks nang nag-grower dahil ayaw nang kumain ng gestating feeds. Okay? So, alamin muna natin guys yung composition or para saan yung grower. Okay? From the name itself, grower, pampalaki or pampataba. Okay? So, ginagamit ito guys dun sa mga grower stage natin sa finishing, yung mga patiner natin na pangbenta. So, itong feeds na to guys ay high energy diet ito. Ibig sabihin, sinusustain niya yung pangangailangan niya para mas mabilis siyang lumaki. Ngayon, pag ginamit natin siya sa gestation or sa mga nagbubuntis na inahin, ano ang mangyayari? Okay? Dahil nga, given na itong feeds na ito guys ay high energy diet, tapos kung titingnan natin kung ano yung sitwasyon ng nasa gestating or yung mga nagbubuntis natin, inahin, usually naka-crates yan. So ang galaw niyan guys is tayo, higa, tapos urong-sulong lang. Ngayon, pag binigyan mo siya ng high energy diet, hindi niya i-convert yun guys sa movement or sa exercise or sa energy. Okay? So ang tendency, i-convert niyan sa fats. Okay? So ang problema magiging resulta niyan sa inahin natin buntis, tataba siya. So alam naman natin yan, kapag sobrang taba yung baboy, mas above sa kanyang body conditioning na required bago manganak, may chance na mahirapan siyang manganak. Magiging congested yung daanan ng piglets natin pag lumabas dahil sa sobrang taba. Mayroon din siyang pwedeng maging epekto sa pagpapagatas kasi yung mammary glands niya guys, sobrang magiging mataba din siya. So isa sa mga effect niyan, hihina yung production ng gatas. Ayun, though may effect guys yung fats sa production ng gatas ng inahin natin. Pero kung sobra-sobra naman, pangit na. Diyan din lalabas yung mga kaso natin ng mastitis, yung namamaga yung dede after manganak. And then later on, titigil na siyang maglabas ng gatas. So, now, puntahan natin guys yung kaso ni Sir, which is sabi niya, 97 days ng buntis. So, ilang araw na lang siya, manganak na. Almost 2 weeks na lang. Ayun, nandun na siya, manganak na. So, considered as nasa later part na siya guys ng pagbubuntis. Nasa last trimester na almost. Ngayon, kung hahatiin natin guys sa dalawang stage yung pagbubuntis ng mga inahin natin, yung unang half, ang kinakain nila dyan guys ay napupunta karamihan sa katawan ng inahin. Kaya kung dyan kayo magkakamali ng pagkain, sobra-sobra, during first half na yan, tataba yung inahin natin. Pero kung after half or mga nasa last trimester na ng pagbubuntis, yung kinakain guys ng inahin natin ay napupunta na dun sa mga piglets. Okay? So ngayon, pasukin natin yung pagbigay ni Sir ng grower feeds. Okay? So dahil nga yung feeds na yon ay high energy siya, nakakapataba siya. So sino ngayon guys yung papatabain ng feeds? Yung inahin ba or yung mga piglets? Ayun. So automatic guys, yung mga piglets ang papatabain ng feeds. Ngayon, ano magiging problema nun? Kapareho din siya nung problema na yung tumaba yung inahin. May hirapan mapalabas yung mga piglets. So dyan papasok guys yung mga factor na paano kung nasa early parity pa lang yung baboy natin, first parity, second parity, medyo hirap pa yan guys, hindi pa yan ganun kasing tulad ng mga nasa upper or mas mataas ng parity ng inahin na mas mabilis na lang ilabas kasi siyempre maluwang na at sanay na siya. Okay? Kaya naman guys, napakainam na dapat ang ipapakain natin dyan ay nutritionally balance talaga para sa ating mga nagbubuntis. So kung nagbubuntis, dapat gestating feeds dapat ang ipapakain natin. Kasi naka-design yan, naka-formulate yan guys para dyan sa estado ng pagbubuntis ng baboy natin. Okay, so kung bibigyan mo siya ng maling feeds, so chances are magkakaroon ka ng problema later on. Habang nagbubuntis siya, pakainin mo ng grower, hindi ka makaka-observe ng problema kasi siyempre baboy, kakainin niya talaga yan. Ang magiging problema niyan guys sa dulo pag nanganak na. Okay? Ipasok pa natin yung kapag natapos na siyang mag-lactation or magpadede, i-expect mo na dapat siya na maglalandi. Dahil sa mali yung naging body conditioning niya nung nagbubuntis siya, maapektuhan din guys yung pagbalik niya ng in-heat
na dapat 3 to 4 days or 3 to 7 days na range, mabibreed nyo na kaagad siya after iwalay. Pero hindi, dahil nga naging mali or nagka-problema kayo sa body conditioning, hanggang doon yan guys, sa next na paglalandi, apektado. So sana mayroon kayong napulot yan guys. Yan ang ating napakasimpleng sagot doon sa katanungan ni Sir. Okay? Thank you for watching.